Isang pinagpalang umaga po sa atin lahat. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Hallelujah. Tayo manalangin. Panginoon Diyos sa masalangit, marami pong salamat sa buong magdamag na pag-iingat mo sa amin. Marami pong salamat sa iyong katapatan. Thank you Lord sa panibagong umaga na binigay mo sa amin. Isang bagong umaga na puno ng pag-asa, puno ng iyong katapatan. Salamat po Ama. Patuloy na mangusap ka po sa amin as we study your word. Lord, mangusap ka rin po sa mga kapatiran sa umagang ito. Let your word speak to their hearts, bear fruit in their hearts, Lord. Ama, ikaw po ang patuloy na magdala ng katatagan, kalakasan sa mga kapatiran na nangihina, sa mga natatakot. Nihiling namin ang kapayapaan mo, O Diyos, ang sumagana sa kanilang puso. Sa mga may karamdaman, Ama, hinihiling namin ang pagdaloy ng pagpapagaling ng iyong napakabuting kamay. Mangusap ka po sa amin, Ama, sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Ang ating pong pagbabasa ay makikita sa Lucas chapter 18 verses 1 to 30. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod ding iyon ay may isang biyuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang magtagal, ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang inihingi ng biyudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito. At nagpatuloy ang Panginoon, pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa mga minamahal niya na dumaraing sa Kanya araw-gabi? Sila kaya ipaghihintayin niya ng matagal? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makita pa kaya siyang mga taong sumasampalataya sa Kanya? Dito po, sa verse 1 pa lang, may kita natin na ang talinghagang ito ay patungkol sa pagtuturo doon sa kanyang mga alagad na laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. So yun yung pinaka-goal o layunin ng talinghaga. Ini-encourage ang mga alagad na laging manalangin at huwag mawawalan ng pag-asa. Ang inihalin tulad ng Panginoon sa mananampalataya ay yung balo na babae na palaging bumabalik, pabalik-balik doon sa hukom, humihingi ng hustisya. Sinabi dito, yung hukom ay walang takot sa Diyos. Hindi siya gumagalang sa mga tao. Pero, ibinigay ng hukom ang katarungan doon sa biyuda. Kasi, pabalik-balik siya. Hindi siya tumitigil hanggat hindi niya makuha ang katarungan. Ibig sabihin, sa ating prayer, mahalaga na patuloy yung ating prayer. Hindi tayo nagsasawa, hindi tayo tumitigil hanggat hindi binibigay ng Diyos ang katugunan sa ating mga panalangin. Pinapakita dito yung halaga
ng persistency, pagpapatuloy, pagtitiyaga sa pananalangin. Hindi ka dapat mawalan ng pag-asa. Patuloy lang sa pananalangin. Yun yung napakahalagang gustong ituro ng Panginoon sa mga alagad niya. Hindi dapat magsawa na manalangin. Sabi din nga sa ibang bahagi ng Biblia, pray without ceasing. Sabi din, the prayer of a righteous man is powerful and effective. Dito, pinakikita ni Lord na huwag tayong mainis, huwag tayong mawala ng pag-asa, huwag tayong tumigil sa pananalangin. Kung yung masamang judge na yun, tumugon doon sa balo na pabalik-balik, ay lalo na ang Panginoon. Dahil ang Diyos natin ay matuwid. Verse 9, sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga tao. Sa mga taong mababa ang tingin sa iba at nag-aakalang sila'y matuwid. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. So, magkaiba yon. Again, ang talinghagang ito ay patungkol sa mga taong mababa ang tingin sa iba at nag-aakalang sila'y matuwid. Okay? Verse 11. Tumayo ang pariseo at nanalangin ng ganito tungkol sa kanyang sarili. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya, o kaya'y katulad ng maniningil ng buwis na ito. 2 beses akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit, dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito ay umuwing pinatawad sa kanyang mga kasalanan. Ngunit ang una ay hindi, sapagkat sino mang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakumbaba ay tinataas. So dito, pinakita naman ni Lord sa prayer, mahalaga din yung pagpapakumbaba. Mananalangin ka, unang-una, bilang tanda ng iyong pagpapakumbaba sa Diyos. Hindi yung pagmamataas. Hindi yung sinasabi mo sa Diyos na ikay banal sa iyong sariling mga gawa. Hindi ganon. Pag mananalangin ka kanina, dapat nagpapatuloy, persistent, hindi tumitigil hanggat hindi sinasagot ng Diyos ang prayer. Pangalawa, pag magpe-pray ka, mahalagang ikaw ay magpakumbaba. Sapagkat ibinababa ng Diyos ang nagmamataas, subalit itinataas niya ang nagpapakumbaba. Hindi diringgin ng Diyos ang ating panalangin kung tayo ay may pagmamataas sa ating mga puso. Mahalaga na tayo ay magkaroon ng tunay na pagpapakumbaba. Hindi lamang mukhang mapagpakumbaba, kundi dapat tunay na mapagpakumbaba. Kasi kita ng Diyos ang ating puso. Kung tayo ba ay may kababaang loob o wala. Verse 15, inilalapit ng mga tao kay Jesus, pati ang kanilang mga sanggol, upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Nang ito'y makita ng mga alagad, pinagalitan nila ang mga tao. Ngunit tinawag ni Jesus ang mga alagad at sinabihang, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid sa atin,
pinapahalagahan natin ang mga bata. Kasi meron din silang kaluluwa. At dahil dito sa sinabi ng Diyos na hindi natin kailangang pigilan, kundi dapat hayaan natin na ang mga bata ay lumapit sa Panginoong Yesus. Turuan natin sila ng mabuting balita. Ituro natin sa kanila ang mga salita ng Diyos upang sa ganon, mga bata pa lamang sa kanila ay maitanim na, mga bata pa lang sila, maitanim na natin ang salita ng Diyos. Magkaroon na sila ng fear of God o pagkatakot sa Diyos. Ibig sabihin, to fear God is to hate evil. Magkaroon na sila ng kaisipan na ang masama ay hindi gusto ng Diyos. At ang mabuti ay gusto ng Panginoon. So, hayaan natin ang mga bata na lumapit sa Diyos kasi para sa kanila ang kaharian ng Diyos. Verse 17, tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos gaya ng isang bata ay hindi paghaharian ng Diyos. Bakit kaya nasabi yun ng Panginoon? Kasi ang mga bata, napakaano nila totoo. Kung ano yung nararamdaman nila, yun din yung makikita mo sa kanila. Napakahalaga na meron tayong transparency or honesty sa ating puso. Hindi tayo makakakilala sa Panginoon kung puno tayo ng pagtatakip o pagtatago sa ating buhay. Ang mga bata, kung ano sila, yun sila. Hindi sila marunong maglagay ng maskara. Mahalaga sa Panginoon na talagang ipakita mo kay Lord kung ano ang laman ng puso mo. Hindi ka dapat nagtatago o naglilihim sa Kanya. Dahil kita rin naman ng Panginoon ang lahat. Nawa, yung pagkilala natin sa Panginoon ay hindi yung napipilitan lang tayo, kundi taos talaga sa ating puso na gusto natin na makilala ang Diyos, na paghariin ng Diyos sa ating buhay. Hindi lamang dahil sa sinabi ng isang tao na minamahal mo at ayaw mo siyang mapahiya, kaya mo siya pagbibigyan. Hindi po. Gusto ng Panginoon, lalapit ka sa Kanya ng taos puso. Verse 18, may isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lamang ang mabuti. Alam mo ang mga utos, huwag kang mangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, at igalang mo ang iyong ama at ina." Sinabi ng lalaki, "Ang lahat pong iyan ay tinutupad ko na mula pa sa pagkabata." Pagkarinig nito ay sinabi ni Jesus, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi mo sa mahihirap ang pinagbilan, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay bumalik ka at sumunod ka sa akin." Nalungkot ang lalaki nang marinig iyon, sapagkat siya'y napakayaman. Nakita ni Jesus na nalulungkot ang lalaki, kaya't sinabi niya, napakahirap para sa mga mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang makaraan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Dito makikita natin, pinahalagahan ng Panginoon yung kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moses. Sa una pa lang, huwag kang mangangalunya. Mga kapatid, ang kausap dito ni Lord ay hindi pa mananampalataya.
pero hindi na siya nangangalunya. Nakakalungkot, maraming mga tao ang nagsasabing mananampalataya, pero nangangalunya. Alam niyang masama, pero ginagawa niya. Kahabagan ka ng Diyos, kapatid. Mapapahamak ang kaluluwa ng sino mang nangangalunya, mananampalataya man o hindi. Subalit mas mabigat ang pananagutan ng mananampalataya kasi alam na niyang masama, ginagawa niya pa. Ginagawa ng lalaking ito, ng mayamang lalaki, ang mga kautusan. Hindi siya nangangalunya, hindi siya pumapatay, hindi siya nagnanakaw, hindi siya sumasaksi ng walang katotohanan. Ginagalang niya ang kanyang ama at ina. Sabi niya, tinutupad niya na yun mula pa nang siya ay bata. Pero may isang bagay at pinakamahalaga ang hindi niya magawa. Yun ay ang mahalin ng Diyos ng higit sa kanyang ari-arian. Ang lalaking ito ay napakayaman. Ang puso niya ay wala sa Diyos. Bagamat sinusunod niya ang kautusan, pero hindi dahil sa mahal niya ang Panginoon. Kasi ang una at higit niyang minamahal ay ang kanyang yaman. May mga taong mabait, pero hindi niya minamahal ang Panginoon ng buong puso, buong isip, buong lakas at buong kaluluwa. Mabait siya dahil gusto niyang purihin siya ng mga tao. Mahalaga na ang ginagawa mo ay ginagawa mo dahil mahal mo ang Diyos. Ano ang naramdaman ng lalaki nung sinabi ni Jesus sa verse 22? Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap ang pinagbilan. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit pagkatapos ay bumalik ka at sumunod ka sa akin. Hindi ka pwedeng sumunod sa Panginoong Jesus kung hindi mo mahal ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas at buong kaluluwa. Hindi ka makakasunod sa Kanya kung meron kang mas minamahal kaysa sa Diyos. Pwedeng kayamanan, pwedeng boyfriend mo, pwedeng girlfriend mo, asawa mo, anak mo, magulang mo, kahit sino. Kapag hindi mo kayang mahalin ng Diyos ng una at higit sa lahat, hindi mo rin makakayang sumunod sa Panginoong Jesus. So ano naramdaman ng lalaki? Nalungkot siya kasi hindi niya kayang iwanan ang kayamanan niya para sa Diyos. Sa 24, nakita na ni Jesus na nalungkot ang lalaki kaya't sinabi niya, napakahirap para sa mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Ito ay nakapagtataka sa pandinig ng mga alagad. Kasi noon, meron silang kaisipan na kapag mayaman, pinagpapala ng Diyos. Kaya nga mayaman eh. Ibig sabihin, nalulugod ang Diyos sa kanya, so mapupunta yan sa langit. Meron silang ganong kaisipan. Nakabaliktara naman ang kaisipan ngayon. Kasi inilagay ng mga Spaniards o Espanyol sa isip ng mga Pilipino na ang mahihirap ang makapapasok sa kaharian ng langit. Pero actually sa panahon ng Panginoong Hesus, ang mga mayayaman ang naiisip ng mga Hudyo na makakapasok sa kaharian ng langit. Kasi ibig sabihin malapit sila sa Diyos, kaya sila pinagpapala. Pero ganun pa man, ano sabi ni Lord sa 25? Mas madali pang makaraan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Mga kapatid, itong tinatawag na eye of needle. Actually ito ay lugar talaga na makikita sa Jerusalem.
Ginamit lang yun ng Panginoon na illustration. Pero hindi ibig sabihin na literal na butas ng karayom. Okay po? This is a place in Jerusalem na kung saan kahit na makipot yung butas, kaya pa rin makapasok ang kamelyo. Sa 26, nagtanong ang mga naroon, kung ganoon, sino pa kaya ang maliligtas? Kasi nga 'di ba, ang belief nila, pag mayaman, malapit sa Diyos, maliligtas. Again, kabaligtaran ng paniniwala ng Pilipino. Pag mahirap, mas malapit sa Diyos, maliligtas. Parehas na mali. 27, ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. Tugon ni Jesus. So, imposible, pero wala namang imposible sa Diyos eh. Kaya ng Diyos na maligtas, mayaman man o mahirap. Nagsalita naman si Pedro. Tingnan po ninyo, iniwan na po namin ang aming tahanan at sumunod sa inyo. Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo, kapag iniwan ni numan ang kanyang tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang o mga anak, alang-alang sa kaharian ng Diyos, tatanggap siya ng higit pa sa buhay na ito. At sa panahong darating, tatanggap pa siya ng buhay na walang hanggan. Makikita natin dito, ang gusto lang naman ng Diyos, siya ang una at pinakamamahalin natin. Hindi naman ibig sabihin na hindi natin mamahalin yung iba. 'Di ba? Ang gusto lang ng Diyos, ibigay natin sa Kanya yung nararapat sa Kanya. Na mahalin siya ng buong puso, buong isip, buong lakas, at buong kaluluwa. Hindi pwedeng pangalawa ang Diyos. Tandaan natin yon. Nakakalungkot isipin. Pero hanggang ngayon, maraming Kristiyano ang hindi gumagawa niyan. Pinipili niya ang ibang tao kaysa sa Diyos. Sinusunod niya yung kanyang minamahal na tao kahit alam niyang labag sa Diyos ang ginagawa niya. Pagpapakita yon na mas minamahal mo yung tao. Halimbawa, sabi ng Panginoon, huwag kang mangangalunya. Pero may isang Kristiyano na nagsasabi na mahal daw niya yung isang taong yun na may asawa na. At gusto niyang makasama. At nakipisan siya sa lalaking iyon o sa babaeng iyon. Tapos sasabihin niya na mahal niya ang Diyos. Mga kapatid, hindi yun totoo. Hindi ganong uri ng pagmamahal ang gusto ng Diyos. Kung talagang mahal mo ang Diyos, iiwanan mo ang tao na yan na may asawa na at hindi ka makikisama sa kanya. O di kaya naman, sabi ng Diyos, huwag kang makipamatok sa hindi mananampalataya. Huwag kang makipagrelasyon sa isang lalaki o isang babae na unbeliever. Pero naririto ang isang Kristiyanong babae, sinasagot ang manliligaw na unbeliever. O di kaya naman narito ang binatang Kristiyano, nanliligaw ng isang unbeliever na babae. Mga kapatid, pagsuwayan. Ang ibig sabihin, mas minamahal mo ang iyong sarili kaysa sa Diyos. O kaya naman, ang ibig sabihin, mas mahal mo yung tao na yan. Kaya, willing kang suwayin ang salita ng Diyos para sa taong yan. Kapatid, wag mo nang ipagpatuloy yan. Sinasaktan mo ang Panginoon. Ibibigay ng Diyos sa iyo ang the best para sa iyo. Kung matututo kang mahalin ng Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas, at buong kaluluwa. Huwag mo sanang suwayin ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Kasi sa huli, magsisisi ka. Dapat nung una pa man, sinunod mo na ang Diyos. Tandaan po natin yan. Verse 30. Verse 30 na nga po ba tayo?
At 29 po muna. Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo, kapag iniwan ni man ang kanyang tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang, o mga anak, alang-alang sa kaharian ng Diyos, tatanggap siya ng higit pa sa buhay na ito. At sa panahong darating, tatanggap pa siya ng buhay na walang hanggan. So, kung ikaw ay tagasunod ng Panginoong Jesus, dapat willing ka na talikuran ang lahat para sa Kanya. Pag tunay na minahal mo ang Diyos na number 1 sa buhay mo, kahit yung mga minamahal mong yan ay makakakilala rin sa Panginoon. Okay? So, stop muna tayo dito. Mga kapatid, patuloy tayong manalangin. Patuloy nating ipanalangin yung ating mga frontliners. Huwag tayong magsawang manalangin, lalo na sa panahon na ganito. Under crisis ang buong mundo. Bilang mananampalataya, isa sa ating gampanin ay mamagitan sa panalangin. So, ibagpatuloy po natin yon. Hanggat wala pa tayong nakikitang konkreto na pagtugon ng Diyos sa ating mga kahilingan, magpatuloy po tayo. Samahan nyo kami mga kapatid sa panalangin. Meron tayong ginagawang panalangin every 8 ng gabi. Gamit po natin ang Zoom. We encourage you to join us. Nagkakaroon din kami doon ng sharing ng Word of God. Tapos mga konting awitan, and then mananalangin. We encourage you na sumama kayo. We believe na mas effective ang panalangin sama-sama. Yung agreement in prayer. At ganun din, sana wag nating pabayaan yung ating devotion, yung prayer, personal prayer, private prayer, at yung pag-aaral natin na salita ng Diyos. Tulad ng ginagawa natin, pero iba pa rin yung ikaw lang mag-isa. Basahin mo ang salita ng Diyos. Hayaan mong ipakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa iyo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Napakahalaga na meron kang totoong relasyon sa Diyos. Kasi doon magmumula yung mga pagpapala ng Panginoon sa iyo eh. Doon mo rin matututunan na mahalin ang Diyos ng una at higit sa lahat. Habang nakikilala mo ang Panginoon, mas mamahalin mo siya. At habang nakikilala mo rin si Lord, matututunan mong sundin ang kanyang mga salita. Kasi marirealize mo na totoo ang kanyang mga salita. Ang mga naganap ng Old Testament at ng New Testament ay mga halimbawa para sa atin. Para gawin natin at sundin yung tama. At iwasan na at wag nang gawin ang masama. So, mga kapatid, patuloy niyo pong basahin yung sa Deuteronomy. Yung sa Deuteronomy ay tumutukoy sa mga mana, yung mga inheritance na yung mga lupa na ibibigay ng Diyos sa kanila. Tuloy niyo pong basahin yon. Bali, ang Bible reading natin sa Joshua ay Joshua 13 hanggang Joshua chapter 15 verse 12. Sige po, tignan natin yan. Joshua chapter 13. Basahin niyo po yan ng buo, mga kapatid. Makikita niyo dyan yung mga pagsakop ng lupa na ibinigay ng Diyos sa kanila. Pero, mapapansin nyo rin na may isang tribo na hindi binigyan ng lupain. Sabi sa Joshua 13 verse 14, ang lipi ni Levi ay hindi binigyan ni Moises ng bahagi sa lupain. Sa halip, ang tatanggapin nila ay bahaging kukunin sa mga handog ng sambahayan para kay Yahweh, ang Diyos ng Israel, ayon sa sinabi niya kay Moses.
So walang lupain ang mga Levites, pero yung tithes and offering, yung portion nun, merong specific part nun na ibibigay sa mga Levites. Kasi sila ang itinalaga ng Diyos na maglingkod sa Panginoon. Same with us mga kapatid. We give our support financially sa mga naglilingkod sa Panginoon. Specifically, yung mga full-time na pastors natin. At sa mga future pa na dadalhin ni Lord na tatawagin niya sa kanyang ubasan. So, maging tapat tayo sa ating mga ikapu at mga handog. So, dito po sa chapter 13, pinakita dyan yung mga nasakop na nila at yung mga lupa ay ipinamamahagi na sa kanilang lipi or tribo. Patuloy din yan, paghahati-hatian ng mga Israelita ang mga lupain. Sa chapter 14, ganun din. At dito sa chapter 14, yung natatandaan nyo ba si Caleb? Yun yung isa sa mga nag-espiya noon na, di ba 12 yung nag-espiya pinapunta sa Kanaan. 10 doon ang negative na espiya, pero 2 doon ang positibo, si Caleb at si Joshua. So, makita natin dito si Caleb ay nagsalita na. Ano ba yung naging bahagi ni Caleb sa kanyang katapatan? Sa verse 13, binasbasan nga ni Josue si Caleb na anak ni Jepune at ibinigay sa kanya ang Hebron. Ang lupain ng Hebron ay nananatili hanggang ngayon sa angkan ni Caleb na anak ni Jepune na isang Seniseo, sapagkat buong katapatan siyang sumunod kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Mga kapatid, kapag tayo ay naging tapat sa Diyos, may pagpapala talaga tayo eh. Pero kung meron tayong pagsuway, aanihin natin ang pagsuway na ginawa natin. Sana sa ngayon pa lang, ituwid na natin yung ating pagsuway. Kung merong sinasabi ang Diyos sa iyo na i-give up mo na kasi mali, kasi masama, sana huwag ka nang makipagmatigasan sa Panginoon. I-give up mo na. Hindi mo makikita ang dakilang pagpapala ng Diyos sa iyo kapag patuloy na matigas ang ulo mo. Bagamat ang Diyos ay napakamapagpasensyang Diyos, pero aanihin mo pa rin ang pagsuway na ginagawa mo. Kaya sana sundin mo na ang Panginoon. Sa chapter 15, nagpatuloy pa rin yan na pamamahagi ng mga lupa na minana ng Israel. So mga kapatid, patuloy niyo po yung basahin. Marami kayong matututunan. Mahalaga na alam natin ang salita ng Diyos, hindi lang yung New Testament, kundi pati yung Old Testament. Kasi ang New Testament, ang fulfillment ng Old Testament. Although, meron pa ring part na magaganap pa lamang sa future. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid, at nawa maging pagpapala ka rin sa iba. Tayo po ay mag-close na in prayer. Father in heaven, salamat po sa iyong mga salita. Ama, mangusap ka po sa aking mga kapatid na kasama ko ngayon. Nawa, Lord, magkaroon sila ng tunay na pagsunod sa iyo. Speak to them, Lord. Ano po yung bagay o yung tao na nais mong isuko na nila sa iyo. Nawa, Lord, mahalin ka nila ng una at higit sa lahat. Sana, Panginoon, huwag na silang magmatigas, kundi sumunod na sila. Lord, hipuin mo po sila ng iyong banal na spirito. Bigyan mo po sila ng puso na marunong sumunod sa iyo. Nawa matanggal ang pagsuway sa kanilang mga puso. Nawa piliin nila na sundin ka.
Amang banal, ganun din po. Tinataas ko sa iyo specifically si Ezra sa oras na ito. Lord, hipuin mo po ang kanyang katawan at magdulot ka po, O Diyos, ng ganap na kagalingan sa kanya. In the name of Jesus, hipuin mo po ang kanyang lalamunan, Ama. Matunaw, malusaw, mawala ang mga nodules na yan. In the name of Jesus, Lord God, we pray mula po sa mga sugat at mga latay ng aming Panginoong Yesus, idaloy mo po, Ama, ang kagalingan sa kanya. Ganon din po, Lord, para sa lahat ng mga tao na tinamaan na ng COVID-19. Idaloy mo po, Ama, ang ganap na kagalingan sa kanilang mga katawan. Nawa sila'y tumawag sa iyo, sapagkat pangako mo na sino mang tatawag sa iyo ay maliligtas. Sino mang tatawag sa iyo ay gagaling. Idaloy mo, O Diyos, ang kagalingan sa kanila. We believe that you are our Jehovah Rapha, the God that brings healing to your people. Nawa, Ama, mahabag ka po sa buong mundo. We pray na madiscover na nawa, Lord, yung cure sa COVID-19 as soon as possible. We pray, Father, madiscover na po ito upang sa ganoon bumaba na ang mga kamatayan dahil sa virus na ito. Lord God, we declare life, life for all the world, Lord, in the name of Jesus. Nawa, Panginoon, mangibabaw ang buhay at hindi ang kamatayan. Nawa, O Diyos, makakilala sa iyo ang buong mundo. Ma-realize ng buong mundo na ikaw lamang ang tunay na makakatulong sa Kanya. Pagpalain mo po, O Diyos, ang aking mga kaibigan at kapatid. Nakasama ko ngayon na nananalangin. Idaloy mo po ang lakas ng katawan. Idaloy mo po ang katatagan ng pananampalataya. Idaloy mo po ang kapayapaan. The peace that passeth all understanding be upon their hearts and their mind. In Jesus' name. Maraming salamat, Ama. Cover us with your protection. Ang buong frontliners, Lord, lalo na dito sa Pilipinas at sa buong mundo. We pray, ingatan mo po sila, Lord. Cover them with your shield of protection. Nawa makakilala sila sa iyo. Magkaroon sila ng pananampalataya na higit sa ano paman, higit sa mga PPEs, higit sa mga bitamina. Ikaw ang mag-iingat sa kanila. Cover them, Lord, with your protection. Tinataas namin sa iyo, Ama, ang mga doctors and nurses dito po sa Pilipinas na mayroon ng COVID-19. Idaloy mo po, O Diyos, ang kagalingan sa kanilang mga katawan. In the name of Jesus, we pray, Lord, na gumaling sila, makarecover sila, upang makabalik sila, Panginoon, sa paglilingkod sa mga taong may karamdaman. Give them strong immune system, Lord. Makayanan nila at malagpasan victoriously ang virus na yan in the name of Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. We bless your holy name. Amang banal, ikaw rin po ang tunay na magpala sa aming bansa. Ganon din sa Israel, Lord. Ang kapayapaan mo at ang pagpapagaling mo ang dumaloy po sa kanila. Panginoon, hipuin mo po ang aming Pangulong Duterte. Give him wisdom, Lord. Give him strength what to do. At paligiran mo po siya ng mga government officials na susunod sa iyong kalooban. Kagalingan din, Panginoon, sa mga government officials na mayroon ng COVID-19. Idaloy mo po, O Diyos, ang kagalingan sa kanila. At sa lahat ng tao, maraming salamat, Ama. Cover us with your protection and our entire family. At ang buong dad families, Lord. Thank you for your faithfulness, Lord. We believe that you are the God who hear our prayers.
We worship you, we bless you, and we honor you. Father in heaven, all this we ask in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. This we pray in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsama. Pagpalain tayo ng Diyos. Amen. Hallelujah.